Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Kuya Mel and Ate Mila. Hello po sa inyo. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At hello po sa lahat ng mga nasa Canada, no, na mga OFWs, mga doon na nakatira, pinili na nila maging Canadian citizens. Hello po sa bawat isa sa inyo. Now, yung ating topic po this week ay patungkol po sa being a disciple, pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, mapapansin niyo po kay Jesus Christ, hindi siya yung tipo ng mga kagaya ng mga churches ngayon, no? Atat na, uy, attend kayo sa amin, uy, join kayo. Parang sobrang atat na magkaroon ng follower yung kanilang simbahan. Pero si Jesus Christ hindi eh. Talagang pinapabigat niya at papakita niya talaga sa iyo na hindi ganun kadali ang sumunod sa Kanya. Tingnan po natin dito sa Luke chapter 9, verse 57. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Kung sa simbahan natin yan, talagang oy, susunod ako sa inyo, attend ako sa inyo. Tuwing linggo, di ba? Parang tuwan-tuwa ka na agad. Pero si Jesus Christ, sabi niya rito, tingnan niyo po yung reply ni Jesus. Verse 58, Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Gusto mo ba sumunod sa akin? Ako nga, wala matuluyan eh. Sunod ka ba sa akin? Pinapabigat ni Jesus Christ kung anong ibig sabihin maging disipulo. Verse 59, He said to another man, Ikaw, follow me, sabi ni Jesus. Pero sagot ng lalaki, but he replied, Lord, first let me go and bury my father. Napakatinding reason ito. Talagang isipin natin, valid na valid. Of course, maraming interpretation patungkol rito kung ano yung kultura at that time. Sabi ni Jesus dito, Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Hayaan mo nang ilibing ng patay yung sarili niya. Ikaw, you proclaim the kingdom of God. Verse 61, Still another said, I will follow you, Lord, but first, let me go back and say goodbye to my family. Kung isipin nyo, legitimate eh. Magpapaalam lang ako, Lord, susunod ako sa inyo, pero papaalam lang ako sa pamilya ko. Okay naman yan, wala namang problema kung tutuusin, no? At least sa ating paningin. Pero sabi ni Jesus Christ dito, No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. So ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya nagiging mean. Hindi siya nagiging masama rito sa mga taong gustong sumunod sa Kanya. Basically, may pinupunto ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung pag-aaralan po natin. Nabasahin po muna natin sa Tagalog. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao wala man lamang mapagpahingahan. Kaya ito po yung ating unang katuruan ngayong umaga. A disciple is ready to follow the footsteps of Jesus. Ang totoong disipulo, ang nagnanais sumunod sa Panginoong Hesukristo, dapat maging handa na sundan din ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ni Jesus Christ dito, okay, gusto mo sumunod sa akin? Sabi kasi ng tao, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sabi ni Jesus, talaga? May lungga ang asong gubat ha? May pugad ng mga ibon. Pero ako, wala man lang mapagpahingahan. Gusto mo ba sumunod sa akin? Kung susunod ka sa akin, it means discomfort. Merong mga trials, merong mga suffering, merong paghihirap. Meron kang samot-saring lungkot at pagdadalamhati ang iyong dadanasin. So a disciple is ready to follow the footsteps of Jesus. Ikaw ba ay totoong disipulo ng ating Panginoong Hesukristo? Willing ka ba talagang sumunod sa Kanya? Willing ka ba talagang gawin ang ipinapagawa ng ating Panginoong Hesukristo? Well, dito sa mga talatang ito, makikita natin hindi comfortable, hindi komportable ang buhay Kristiyano. So a disciple is ready to follow the footsteps of Jesus without complaints, without reklamo. Minsan kasi tayo pag sobrang init, lalo na ngayon sa panahon ngayon, no? Ang dami na nating reklamo sa buhay. Pero lagi nating isipin, Lord, ikaw nga eh. Diyos ka, nagkatawan tao eh. Yung ganong discomfort, ang ganda-ganda ng heaven eh. Naging uncomfortable yung buhay mo rito sa mundo.
Tapos ako maghahanap ako ng comfort. Sasabihin ko susunod ako kay Jesus, tapos comfort pala hinahanap ko. It doesn't work that way. Yan ang sasabihin sa atin ng Panginoong Jesucristo. Bro, ikaw na gustong maging disipulo ko, it doesn't work that way. If you wanna follow me, tingnan mo yung footstep ko. Tingnan mo yung mga yapak ko. Hindi naging komportable yung buhay ko. So number 2 po. A disciple prioritizes the kingdom of God. Sabi po rito sa verse 59, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Parang isipin mo, napaka-mean ni Jesus, no? Kasi sabi ni Jesus rito, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So anong puntos dito ng Panginoong Jesucristo? Hindi pinupuntod ng Panginoong Jesucristo na kapag ikaw sumunod ka sa Kanya, magpapabaya ka na sa pamilya mo. O hindi ka na magpapaalam sa kamag-anak mo. Or hayaan mo na mag-alala yung mga mahal mo sa buhay. Ang pinupunto po ng Panginoong Jesucristo rito, know your priority. At kung gusto mo sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, your priority is to proclaim the kingdom of God. A disciple prioritizes the kingdom of God. Kaya napakalaga ng ganitong perspective. Kasi pag tinignan mo yung pamilya mo, ang priority mo hindi to provide for them Kahit padre de pamilya ka, no? That's not your priority to provide for them, to feed them. Ang unang priority mo, to make sure na yung family mo nadadala mo sa Panginoon. Susunod na lang yung provision. Susunod lang yung magtatrabaho ka para mapag-aral mo yung mga anak mo. Ang priority mo, yung kingdom of God, dapat sinasakop ang isang buong pamilya. Dapat si Kristo ang nagiging sentro ng pamilya. So, sabi po ng Panginoong Jesucristo, hayaan mo nang ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. That's your priority, to proclaim the kingdom of God. Sabi naman po rito sa bandang huli, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. Magpapaalam lang, tapos si Jesus parang ayaw pa, no? Pero tinan niyo po yung puntos ng Panginoong Jesucristo dito. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, nagtrabaho sa kaharian ng Diyos, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So ano po ang puntos ng Panginoong Jesucristo rito? A disciple is focused on the task given by God. Ang Diyos po may task, may pinapagawa sa atin. At ang pinapagawa po sa atin ng Diyos ay may kinalaman sa paglaganap ng kanyang kaharian, pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Tayo po merong focus. Ang focus natin, Great Commission. Yung inutos ng Panginoong Jesucristo, go disciple the nations. Bakit ko nga ba laging binabanggit yan sa devotions natin? Bakit nga ba binabanggit yan yung sa isa nating channel, no, Theology with Russell Ocampo? Kasi po, kapag tinanong mo si Jesus, sasabihin niya sa iyo, yun ang importante sa kanya Sasabihin naman ng iba, hindi naman niya yung pinaka-importanting utos sa Bible. Ang pinaka-importanting utos sa Bible, love God, love neighbor. love God, love your neighbor. Yun ang pinaka-importante. Now, kung isipin mo mabuti, paano mo nga ba mamahalin ng Diyos? Sabi sa Bible, if you love God, you obey His commands. Ano ba ang command ng Panginoong Jesucristo? Go disciple the nations. Paano may ipapakita ang pagmamahal mo sa kapwa mo? How can you best love your neighbor? Lead them to Christ. Great Commission pa rin yun. So yung loving God, loving your neighbor, yung best expression of that is to obey the Great Commission. To obey the Great Commission. Yan yung task na binigay sa atin ng Panginoon, and that requires focus. Kaya pong lahat tayo, kahit ano pang trabaho natin, nagtatrabaho ka, yung trabaho mo para sa Great Commission yan. Pag kumita ka, para sa Great Commission yan. Pag nag-asawa ka, para sa Great Commission yan. Pag nag-anak ka, para sa Great Commission yan. Pag nagpalaki ka ng mga anak mo, para sa Great Commission yan. You want to spread the gospel of the Lord Jesus Christ, and you want people to obey the Lord Jesus Christ. So a disciple is focused on the task given by God.
Kaya mga kapatid, no, sa isa sa ministry na ginagawa ko ay mag-focus sa family friendship network. No, family friendship network. Na talagang i-reach out mo yung pamilya mo. Reach out mo yung mga kaibigan mo. Lead them to Christ. Kaya lagi kong sinasabi dito, pag tapos na yung devotion natin, share this to your family and friends. Kasi gusto natin yung mga mahal natin sa buhay, makakabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya po yung application natin ngayong umaga, number 1, be prepared to follow the footsteps of Jesus without excuses. Without reklamo. Walang complaints. Hindi tayo nag-grumble, no? Sa halip, be prepared to follow the footsteps of Jesus Christ. Kung ang Panginoong Jesucristo naging uncomfortable yung buhay niya rito sa lupa nung siya'y nagkatawan tao, sino tayo para maghanap ng comfort while we claim that we're followers of the Lord Jesus Christ? Di ba? Wala tayong karapatang magreklamo eh. Number 2, prioritize the expansion of God's kingdom. Yan po ang priority natin. Kaya maganda ma-narrow down natin yung ating buhay. There's something that unites everything. Kasi ang dami nating activities May mga hobbies tayo, nagugas tayo ng pinggan, naliligo tayo, kumakain tayo, natutulog tayo. Dapat merong isang bagay na nagbabind dun sa lahat ng yun. Bigyan ko ng example. Bakit ka kumakain? Kumakain ka para magkaroon ng lakas. Bakit? Meron kang task. Merong task na binigay sa iyo ng Diyos na kailangan mo matupad. Hindi ka kumakain para magkaroon ng lakas, tas ubusin mo sa panonood, social media, swipe yung anong tawag dito? Madalas na ginagawa sa cellphone. Tapos maubos yung oras mo hanggang mapagod ka, antukin ka, tapos that's it. Kailangan merong there's one thing that unites everything. So, bakit ka nagpapahinga? Ba't ka natutulog sa gabi? Natutulog ako kasi kailangan ko ng lakas. Kinabukasan, kailangan ko ng panibagong lakas. Papasok ako sa trabaho ko. At doon sa trabaho ko, gagawin ko yung pinakamainam ko bilang pagsisilbi ko sa Panginoon. At yung mga kaibigan ko ron, mga katrabaho ko, madala ko rin sa Panginoon. Unang-una sa pamagitan ng testimony ko, pangalawa sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Lagi may purpose. At nanarrow down lahat yon. Lahat yon ay patungo sa kaharian ng Diyos. Prioritize the expansion of God's kingdom. Bakit ka may trabaho? That's for the kingdom of God. Bakit ka may family? That's for the kingdom of God. So, the same po yan pareho po yan ang point number 3, no? Focus on the harvest. Sabi ng Panginoong Jesucristo, the harvest is plentiful but the workers are few. Ang daming aanihin, pero konti lang ang manggagawa. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, ipanalangin natin na mag-send ang Lord of the Harvest to send out workers in His vineyard. Tayo na po yun. Tayo yung kabilang doon sa mga workers ng Panginoon. Para tayong mga nag-aararo na hindi dapat palingon-lingon. Sabi po ng Panginoong Jesucristo rito, Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God." Hindi pwedeng may hawak kang araro, pinag-aararo ka ng Panginoon, palingon-lingon ka, kung saan ka, nadidistract ka ng maraming bagay, nadidistract ka ng iba't ibang, pagnanasa ng laman, nadidistract ka ng iyong maraming pangarap, samantalang isa lang naman dapat ang ipinapangarap mo. Ang umabante, ang Great Commission ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng iyong buhay. So focus on the harvest. The harvest is plentiful. Ang daming membro ng pamilya mo hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maraming tayong kaibigan sa paligid natin hindi pa nakakilala sa Panginoon. And ikaw yung gagamitin ng Diyos para maani yung harvest na yon at sila'y mailapit at makabilang sa kaharian ng Diyos. So para po sa ating discussion, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, 1 being the lowest. Question, how fit are you for service in the kingdom of God? Gaano ka ka-fit? Gaano ka nagiging karapat-dapat sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos? Is it 10 being the highest, or 1, or 5, 7? Explain your answer. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, today's devotion has taught me that I must prioritize your kingdom.
I also learned that I must be prepared to follow the footsteps of Jesus without complaining about discomfort and suffering. Please teach me to become a true disciple who are willing to go through hardships for the sake of your growing kingdom here on earth. Use me, Lord, as an instrument who will bring the hope of the gospel to many people. Let me be a good and faithful disciple. In Jesus' name, amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko po magpasalamat sa katuwang natin, sa partner natin sa devotion na ito, si Krila P. Hello po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po yung natutunan sa devotion na ito, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.